Hi, salam and good morning. Ako si KD at nandito ako ngayon para mag-share sa inyo ng aking idea. Okay, ano ang topic ko ngayon? Pero bago po ang lahat ng yan, ay greet ko muna kayo, yung mga kapatid natin, ng mga Christians, ng Merry Christmas and Happy New Year. Okay, so ano ang topic ko ngayon? Maganda ang topic ko ngayon, guys, dahil ito ay yung tungkol sa rejection. Okay? Rejection. Okay, so ano ba ibig sabihin ko dito? Na-experience mo ba yung natatanggihan ka? Ano ba yung feeling na may tumanggi sa'yo? Or tinanggihan ka? Parang kagaya halimbawa ng kung lalaki ka, yung nanligaw ka nung high school ka or nung bata ka pa sa isang babae, tapos binasted ka, ano yung feeling na yon? Okay? So, medyo talagang masakit, di ba? Ang tawag doon, rejection. Okay? Karamihan sa atin ay nakaka-experience ng ganyan. Halos lahat ng tao nakaka-experience ng rejection simula pa lang sa pagkabata. Halimbawa, naglaro ka nung maliit ka pa. Sumali ka, gusto mo sumali sa mga kaibigan mo na naglalaro, hindi ka pinasali. Tawag doon, rejection. Meron kang binibenta na product, binibenta mo sa customer, tapos tumanggi, ayaw bumili. Ang tawag doon, rejection. Ano pa? Sasakay ka ng jeep, nag-aabang ka sa kanto para sumakay ng jeep or taxi or bus, tapos dinaanan ka lang. Hindi ka pinasakay. Hindi ka pinasakay. Tawag doon, rejection. Okay? So kahit saan merong rejection. Okay? Kahit na sa mga simpleng bagay, maraming rejection. Karamihan sa mga tao, yung mga successful, yung mga nagiging mayaman, milyonaryo, bilyonaryo, dumaan sa maraming rejections. Okay? Yung mga tao na ayaw ng rejection, sila yung mga hindi kilala. Yung mga poor, yung mga mahihirap. Ayaw kasi nila ng rejection eh. Ayaw nila ng tatanggihan sila, ayaw nila basta ayaw nila ng tinatanggihan. Ayaw nila yung feeling, ayaw nila yung bad emotion. Okay? Halimbawa, kagaya sa networking. Marami dyan, porque sunod-sunod na tinanggihan, nagre-recruit, tinanggihan, wala na, hindi mo na sila makikita, nag-give up na sila, nawala na sila na parang bula. Dahil sa rejection, ayaw nila yung feeling, ayaw nila yung emotion. Pero, karamihan sa mga nagiging mayaman, yung mga talagang malalaki, ang pera, yung mga mayayaman dito sa mundo, dumaan sa rejection. So kung ikaw gusto mo maging mayaman, gusto mo masarap ang buhay, gusto mo magkaroon ng time freedom and financial freedom, kailangan mong harapin maraming rejections. Okay? Kahit na mga propeta sa Bible, di ba? Yung mga time, yung mga panahon nila na sinasabi nila sa tao yung salita ng Diyos, may mga maraming tao na hindi agree sa kanila, di ba? So ano yung tinamo nila? Rejections din, di ba? Halos sa kahit na anong aspeto ng buhay ay tinatanggap natin rejections. Okay? So, na-experience mo na nga ang maraming rejections mula pagkabata mo, nung maliit ka pa, hanggang ngayon, merong mga rejections, pumunta ka sa tindahan, yung hinahanap mo, gusto mong bilhin, wala doon. Sabi ng babae, ay wala po kami niyan. Rejection! Okay? So ano ang kailangan mong gawin para maging successful ka? You must be able to face rejections. Isa pang pinakamalaking tip. Ano yun? Discipline. Your disappointment.
Okay? Discipline your disappointment. Karamihan sa mga tao, hindi nila kayang disiplinahin yung pagka-disappointed nila. Because it is a negative emotion, bad emotion. Yung pagiging disappointed ka, di ba? Nanligaw ka, hindi ka sinagot, nabasted ka, disappointed ka. Gusto mo to, hindi mo nakuha, disappointed ka. Okay? Yung mga sinabi ko kanina, nag-aabang ka ng jeep, hindi ka nakasakay, hindi pumara sa harap mo, pati yung taxi, hindi pumara, disappointed ka. So, ano ang coping mechanisms mo? Siyempre, you intellectualize, di ba? Yun, sa psychological term na yan, intellectualize, ibig ko sabihin, you are turning the negative into positive. Okay? You are disciplining your disappointment. Yan ang kailangan mo sa lahat ng bagay para hindi masama ang loob mo. Para yung masamang loob mo, imbis na masira ang araw mo, maging devastated ka sa araw na to, you have to discipline your disappointment. Okay? Discipline your feelings of rejections. Okay? So, maraming ways para madisiplina mo or para ma-turn mo yung negative into positive na ganong situation. Marami. You have to listen to many people, mga motivational speakers, kung paano mo madidisiplina ang sarili mo sa mga ganitong situation ng being rejected. Okay? So, lalong-lalo na sa business, mga negosyante, sa kahit anong field, traditional business, or networking, you must be able to discipline your disappointment. Okay? Pag na-master mo yan, ang emotion na yan, yung being disappointed, then I know you're on your way to success. Okay? At ito po ay sinishare ko lang sa inyo base sa mga natutunan ko because I believe that if you are a believer and you learn and then you practice and you teach. So, tinuturo ko sa inyo itong magandang natutunan ko for you to be able to be successful someday. Face your rejections, discipline your disappointment. Okay? So, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Diba? Basta makinig ka palagi sa mga sinasabi ng mga successful na tao and perhaps pati sa akin. So, di ko na pahabain itong video na to. I hope na meron kang natutunan about sa rejections. Sino ba mga na-reject na tao? Okay. Halimbawa, yung may-ari ng KFC restaurant, di ba? Si Colonel Sanders. He faced a lot of rejections bago nabenta yung chicken recipe niya. Di ba? Inabot siya ng 1009 rejections, 1008, something like that. Until yung pang 1009 na prospect niya ay naging successful siya. Tinanggap, binili yung chicken recipe niya. Sino pa? Si Thomas Edison, yung nag-imbento ng bulb, di ba? Ng incandescent bulb. He faced a lot of disappointment, rejections. Yung habang ini-imbento niya yung ilaw, many times na hindi nag-work out. 1,000 times until he became successful. So, yung mga tao na yan talagang minaster nila yung kanilang disappointment, dinisiplina nila dahil gusto nila maging successful. So, yun din ang kailangan mo, discipline your disappointment. That's all for today. God bless and more power to you.